Isang singsing ang dapat sanang magbuklod sa kanila, ngunit isang tattoo pala ang magiging mitya ng lahat. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig, maligayang pagbabalik sa ating espasyo kung saan ang bawat kuwento ay may bigat at ang bawat detalye ay isang piraso ng isang mas malaking palaisipan. Ngayong araw dadalhin ko kayo sa isang tahimik na bayan sa Quezon, isang lugar na kilala sa makulay na pagdiriwang at taimtim na pananampalataya. Subalit sa likod ng maligayang ngiti at makukulay na palamuti, isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa karahasan ang ating bubuksan. Ito ay isang salaysay na nagsimula sa isang simpleng pagkikita sa palengke, lumago sa isang sagradong pangako sa paanan ng bundok at nagwakas sa isang madugong umaga sa mismong altar ng simbahan. Ang kwentong ito ay tungkol sa tatlong tao, isang arkitektong naghahanap ng kapayapaan, isang dalagang tindera na may simpleng pangarap, at isang matalik na kaibigang nagbalik mula sa ibang bansa. Pinagtagpo sila ng tadhana, ngunit ang kanilang mga landas ay magkakasalubong sa isang paraan na hindi nila inaasahan, isang banggaan ng pag-ibig, pagnanasa at pagkakanulo. Paano nga ba ang isang pag-ibig na binuo sa loob ng isang taon ay nawasak sa loob lamang ng ilang linggo? Paano hahantong sa putok ng baril ang dapat sana'y pagpapalitan ng matamis na o? Samahan ninyo akong balikan ang mga pangyayari, tuklasin ang mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti at unawain kung paanong ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Ito ang kwento ni Adrian, Ferlin at Marco. Noong Abril ng taong 2016, sa gitna ng makukulay na banderitas at masayang ingay ng Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon, isang arkitekto mula Maynila na nagngangalang Adrian Morales ang napadpad sa isang lokal na palengke. Hindi siya turista na nakiisa sa pista, naroon siya para sa isang bagay na mas personal. Pansamantala siyang umuwi sa kanilang ancestral house, isang kanlungan mula sa walang katapusang ingay at presyo ng buhay sa lungsod. Para kay Adrian, ang bawat gusali sa Maynila ay isang proyektong kailangang tapusin, isang blueprint na kailangang sundin. Ngunit sa Lucban, ang tanging blueprint na nais niyang sundan ay ang mapapatungo sa kapayapaan ng kanyang isip. Sa kanyang paglalakad upang bumili ng prutas, isang maliit na pwesto ang umagaw sa kanyang pansin. Hindi dahil sa ganda ng mga paninda, kundi dahil sa tindera, isang dalagang nagngangalang Ferlin Jimenez. Si Ferlin sa edad na 25 ay larawan ng simpleng kagandahan. Maaliwalas ang kanyang mukha at ang kanyang ngiti ay tila kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng palengke. Walang bahid ng pagkukunwari, tanging ang sinseridad ng isang taong sanay sa araw-araw na pakikibaka. Doon sa gitna ng amoy ng mga prutas at sigawan ng mga mamimili, nagsimula ang kanilang kwento. Isang simpleng tanong tungkol sa presyo ng mangga ang naging simula ng isang masayang biruan. Ang biruan ay nauwi sa isang mas mahabang kwentuhan at hindi na malaya ni Adrian na ang dapat sana'y mabilis na pagbili ay naging isang oras na pananatili sa pwesto ni Ferlin. Ang isang beses na pagbisita ay nasundan pa ng marami. Naging ritual na para kay Adrian na tuwing umaga bago pa man siya magsimula sa kanyang mga personal na gawain ay dadaan muna siya sa pwesto ni Ferlin. Minsan may dala siyang kape, minsan may dala siyang pandesal, at palagi may dala siyang ngiti na para lamang kay Ferlin. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang kanilang pagkikilala ay unti-unting lumalim. Ang mga kwentuhan sa palengke ay lumabas na sa hangganan nito. Tuwing weekend magkasama silang namamasyal. Ipinakita ni Ferlin kay Adrian ang mga lihim na ganda ng Lucban, ang malinaw na tubig ng ilog kung saan sila nagbababad ng paa, ang mga maliliit na kainan na naghahain ng pinakamasarap na longganisang Lucban, at ang mga tahimik na landas kung saan tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Para kay Adrian na sanay sa mundo ng mga blueprint, bakal at semento, ang mundo ni Ferlin ay isang bagong disenyo. Isang disenyong puno ng kalikasan, katahimikan at katotohanan. Natagpuan niya kay Ferlin ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap, isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng alinmang matagumpay na proyekto sa Maynila. Nahulog siya nang hindi niya namamalayan. Ang arkitekto ay natutong maghintay hindi para sa pag-apruba ng kliyente, kundi para sa pagdating ng dalagang tindera. Sa kabilang banda, si Ferlin, na ang mundo ay umikot lamang sa pagtimbang ng gulay at pagbibilang ng barya, ay nahumaling sa atensyon na ipinadama ni Adrian.
Sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang simpleng tindera, kundi bilang isang babae. Si Adrian ay mula sa ibang mundo, maayos manamit, magaling magsalita, isang profesional na may kakayahang dalhin siya sa mga lugar na dati ay nasa kanyang mga pangarap lamang. Ang bawat papuri mula kay Adrian ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat pag-aalala nito ay nagparamdam sa kanya ng kahalagahan. Para sa kanya, si Adrian ang sagot sa kanyang mga dasal, ang prinsipe na hindi niya inakala darating sa kanyang abang pwesto. Lumipas ang halos isang taon ng kanilang matamis na pag-iibigan. Isang araw inaya ni Adrian si Ferlin na umakyat sa bundok Banahaw. Para sa mga taga-Quezon, ang Banahaw ay hindi lang isang bundok. Ito ay isang sagradong lugar. Habang sila ay nagpapahinga sa isang patag na bahagi, sa pusod ng lunti ang kagubatan, sa ilalim ng kalmadong langit, isang bagay ang ginawa ni Adrian na tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ferlin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang singsing ang kumislap sa ilalim ng sinag ng araw. Walang ibang saksi sa sandaling iyon kundi ang kalikasan, ang mga puno, ang mga ibon at ang hangin na tila huminto upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Sa nanginginig na boses, tinanong niya si Ferlin kung papayag itong maging kabiyak niya habang buhay. Hindi na nag-isip pa si Ferlin. Ang kanyang mabilis na o ay sinabayan ng mga luhang puno ng kaligayahan. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri, isang simbolo ng isang pangakong walang hanggan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang pangakong binitiwan sa sagradong lugar na iyon ay magiging isang sumpa, isang sugat na babakbakin ng pagkakataon. Itinakda ang kanilang kasal noong Nobyembre ng 2017. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala para sa dalawa, lalo na para kay Adrian. Dahil sa kanyang propesyon bilang arkitekto, nais niyang ang bawat detalye ng kanilang kasal ay maging perpekto. Siya mismo ang gumawa ng disenyo para sa imbitasyon, pinili ang bawat bulaklak na ilalagay sa simbahan at personal na kinausap ang catering service. Gusto niyang maging espesyal ang araw na iyon, hindi lamang para kay Ferlin, kundi para sa pangarap niyang bumuo ng isang pamilya. Para sa kanya, ang kasal ay hindi lang isang seremonya, ito ang pundasyon ng isang bagong buhay na matagal na niyang pinlano. Bilang bahagi ng entourage, inimbitahan ni Adrian ang kanyang matalik na kaibigan, si Marco Villanueva. Para kay Adrian, si Marco ay higit pa sa isang kaibigan, siya ay kapatid. Magkababata sila sa Maynila, magkasama mula elementarya hanggang high school. Dati rin silang magkatrabaho sa isang architectural firm bago nagpasya si Marco na mangibang bansa at magtrabaho sa Singapore. Nang malaman daw ni Marco ang tungkol sa kasal, agad siyang nag-book ng flight pabalik ng Pilipinas. Pagdating niya, dumiretso siya agad sa Lokban upang makilala ang babaeng nagpatibok sa puso ng kanyang kaibigan. Mainit ang naging pagtanggap kay Marco, hindi lamang ni Adrian kundi maging ng buong pamilya ni Ferlin. Madaling napalapit ang loob ng lahat sa kanya. Si Marco ay ang tipo ng tao na kayang buhayin ang anumang pagtitipon, masayahin, palabiro at madaling pakisamahan. Sa bawat pagpupulong ng wedding entourage, siya ang nagsilbing clown ng grupo, ang nagpapatawa sa lahat. Ang kanyang presensya ay nagdagdag ng kulay at saya sa mga paghahanda. Ngunit sa likod ng mga tawa at biruan, isang bagong koneksyon ang nagsimulang mabuo. Hindi nakaligtas sa mga biro ni Marco si Ferlin. Sa simula, ito ay mga simpleng tuksuhan lamang, ngunit unti-unti ang mga tuksuhan ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga simpleng tinginan ay naging mga palihim na sulyap. Ang mga biruan ay nagkaroon ng pahiwatig. Sa mga pagkakataong si Adrian ay abala sa trabaho o sa pag-aasikaso ng ibang detalye ng kasal, sina Marco at Ferline ang naiiwanang magkasama sa mga umpukan, tila sila ay may sariling mundo, nagkakaintindihan sa isang tingin lamang. Habang papalapit ang kasal, lalong naging abala si Adrian. Madalas siyang bumibiyahe pabalik ng Maynila para sa kanyang mga kliyente at kapag nasa Lokban naman, abala siya sa pag-supervise sa mga huling paghahanda. Sa mga panahong ito, unti-unting naramdaman ni Ferlin ang pagkakalimot. Sa kanyang isipan, habang si Adrian ay nagtatayo ng kanilang kinabukasan, siya naman ay naiiwanang mag-isa sa kasalukuyan. At sa mga sandaling iyon ng kalungkutan at pag-iisa, si Marco ang laging nariyan. Siya ang naging kakwentuhan ni Ferlin sa gabi sa pamamagitan ng messenger, ang kasama niya sa mga lakad na hindi mapuntahan ni Adrian.
Ang atensyon na dati ay nakukuha niya mula kay Adrian ay unti-unting napalitan ng atensyon mula kay Marco. Isang gabi sa isang simpleng video night sa bahay ng isang kamag-anak ni Ferline, ang mga palihim na senyales ay naging isang malinaw na larawan ng pagtataksil. Ang hangin ay puno ng masasayang sigawan at sintunadong pagkanta. Ang mga ilaw ay madilim at ang atensyon ng lahat ay nasa taong may hawak ng mikropono. Ngunit sa isang sulok malayo sa ingay, may sariling mundong binubuo sina Ferline at Marco. Nakita sila ng ilang bisita na magkatabi, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa gitna ng malakas na tugtugin, sila ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay magkalapit, na tila ba ang bawat salita ay isang sikretong para lamang sa kanilang dalawa. At sa ilalim ng mesang natatakpan ng mahabang mantel, sa dilim kung saan walang sino mang nakakakita, ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang tahimik na pag-amin sa isang ugnayang hindi dapat mabuo. Ang kislap sa kanilang mga mata ay hindi dulot ng kasiyahan sa party kundi ng isang ipinagbabawal na kilig doon sa gitna ng selebrasyon para sa papalapit na kasal. Ang lamat sa mga pangako ni Ferline kay Adrian ay tuluyan ng lumawak at naging isang malaking bitak. Ang mga palihim na pagtatagpo ay hindi nagtagal sa mga sulok lamang. Isang hapon, ilang linggo matapos ang video night, nagpaalam sina Ferline at Marco na pupunta sila sa Lucena. Ang dahilan na kanilang ibinigay, maghahanap sila ng isang wedding supplier na mas mura kumpara sa mga nasa Lukban. Isang makatwirang dahilan na walang sino man, lalo na si Adrian na abala sa Maynila, ang pagdududahan. Ngunit ang kanilang biyahe ay may ibang destinasyon. Ang kanilang pakay ay hindi para sa kasal, kundi para sa kanilang sarili. Habang binabaybay ng kanilang sinasakyan ang daan palabas ng Lukban, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito ang katahimikan ng dalawang taong walang masabi, kundi ang katahimikan bago ang isang bagyo puno ng tensyon, pagnanasa at hindi masambit na mga salita. Walang biruan, walang malakas na tawa, tanging ang mga panakaw na sulyap at ang bigat ng desisyong kanilang gagawin. Pagdating sa Lucena, hindi sila sa mga tindahan ng souvenir o supplies para sa kasal dumiretso. Sa halip, lumiko sila sa isang makipot na kalye at pumasok sa looban kung saan naroon ang isang maliit at hindi gaanong pansining motel. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga hakbang, tila ba matagal na nilang pinlano ang sandaling iyon. Sa loob ng tahimik at simpleng silid, nawala ang lahat ng kanilang pag-aalinlangan at pagkukunwari. Doon, malayo sa mga mapanuring mata ng kanilang mga kakilala, nagsimula ang isang ugnayang hindi na dapat pang nangyari. Ang isang halik ay sinundan ng isa pa, bawat isa ay mas mapusok kaysa sa nauna. Ang mga yakap ay humigpit at sa katahimikan ng kwartong iyon tuluyan nilang tinawid ang hangganan. Ang bawat haplos ay isang pagtataksil kay Adrian. Ang bawat ungol ng pagnanasa ay isang paglapastangan sa singsing na suot ni Ferline. Sa loob ng ilang oras, isinuko nila ang lahat, ang kanilang konsensya, ang kanilang katapatan at ang tiwala ng mga taong nagmamahal sa kanila. Selyado na ang kanilang kasalanan. Pagbalik nila sa Lukban ng hapong iyon, isang ibang Ferline ang umuwi. Ang dating maaliwalas niyang mukha ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay naging malayo ang tingin, tila may tinititigang isang bagay na hindi nakikita ng iba. May isang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi niya maialis. Ang masayahing dalaga ng palengke ay naging isang babaeng binabagabag ng kanyang konsensya. Si Adrian naman, na umuwi sa Lukban noong weekend na iyon, ay hindi naging manhid sa pagbabago. Agad niyang napansin ang panlalamig ng kanyang nobya. Hindi na ito ang Ferline na sabik na naghihintay sa kanyang pagdating. Ang mga yakap nito ay naging matamlay, ang mga halik ay naging mabilis at walang init. Hindi na rin siya masiglang magkwento tungkol sa kanyang araw. Madalas kapag kinakausap siya ni Adrian, tumatango lang ito o sumasagot sa iilang salita. Ngunit ang pinaka nagpabagabag kay Adrian ay ang cellphone ni Ferline. Napansin niyang palagi itong hawak ng dalaga, ngunit agad niya itong itinatago o ibinababa kapag siya'y lumalapit. Ang dating cellphone na halos hindi nito pinapansin ay biglang naging sentro ng kanyang mundo. Bihira na ring mag-reply si Ferline sa mga text ni Adrian kahit pa nakikita niyang online ito sa Messenger. Isang gabi habang magkatabi silang nanonood ng telebisyon, biglang tumunog ang cellphone ni Ferline. Mabilis pa sa 4:00 niya itong kinuha at dali-daling lumabas ng bahay para doon sagutin ang tawag. Nang bumalik ito, sinabi niyang isang pinsan lang ang tumawag. Ngunit ang pamumutla sa mukha ni Ferline at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pagdududa sa isip ni Adrian ay nagsimulang magkaugat. Ang ugat ng pagdududa ay dahan-dahang gumapang at lumaki hanggang sa ito'y naging
maging isang puno ng kasiguraduhan. Isang gabi habang naliligo si Ferlin, naiwan nito ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Bigla itong umilaw, senyales na may dumating na mensahe. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Ang pag-ibig at tiwala ay natalo ng nag-aalab na pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang screen. At doon, sa liwanag ng munting display, gumuho ang kanyang mundo. Isa-isang lumabas ang mga mensahe mula sa isang pangalan na napakakilala niya, Marco. Ang mga salitang nabasa niya ay hindi mga salita ng isang kaibigan. Ang mga ito ay puno ng pagnanasa, ng mga lihim na plano, ng mga alaala ng kanilang mga ginawa. Salamat sa hapon, babe. Ulitin natin. Miss na kita agad. Sana ikaw na lang ang pakakasalan ko. Bawat mensahe ay isang punyal na tumusok sa puso ni Adrian. Nag-scroll pa siya at nakita ang mga call logs, mahabang tawagan sa kalaliman ng gabi. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga litratong ipinadala si Marco. Isang litrato ng kamay nilang magkahawak at isang litrato ni Ferlin na natutulog na malinaw na kinunan sa loob ng isang kwartong hindi pamilyar kay Adrian. Nang gabing iyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot kay Adrian, hindi niya magawang huminga. Isang malamig na bakal ang tila bumaon sa kanyang dibdib. Nang lumabas si Ferlin mula sa banyo, ibinalik na niya ang cellphone sa kama na para bang walang nangyari. Tiningnan niya ang babaeng pakakasalan niya sana, ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap, at ang nakita niya ay isang estranghero. Hindi niya tinanong si Ferlin, hindi niya ito kinompronta, ngunit sa kanyang katahimikan, isang desisyon ang nabuo. Sigurado na siya, ang babaeng kanyang minamahal at ang lalaking itinuring niyang kapatid ay nagtataksil sa kanya. Setyembre 2017, halos isang buwan na lang bago ang kasal. Malamig na ang simoy ng hangin, ngunit mas malamig ang pakikitungo ni Ferlin. Si Adrian, sa kabila ng sakit at galit, ay nagpatuloy sa mga paghahanda na para bang walang alam, ngunit sa bawat araw ang mga imahe mula sa cellphone ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang bangungot na gumugulo sa kanyang bawat gising na sandali. Isang linggo matapos niyang matuklasan ang lahat, hindi na niya nakayanan ang bigat na kanyang dinadala. Isang hapon, pinuntahan niya si Ferlin sa bahay ng mga Jimenez. Hinarap niya ito hindi sa paraang galit, kundi sa paraang pagod at nasasaktan. Sa mahinahon ngunit may bigat na boses, tinanong niya ito, "Ferlin, may dapat ba akong malaman?" Nagulat si Ferlin sa tanong. Sa isang iglap, nakita ni Adrian ang bahid ng takot sa mga mata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang matibay na pagtanggi. "Wala," sabi niyan habang umiiwas ng tingin. "Ano bang sinasabi mo? Pagod ka lang siguro sa trabaho." Paulit-ulit siyang nagkaila. Sinabi niyang wala siyang anumang bagay na itinatago. Ang kanyang pagsisinungaling ay mas lalong nagpasiklab sa galit sa puso ni Adrian. Hindi ito umamin. Kinabukasan, ang galit na hindi niya mailabas kay Ferlin ay ibinaling niya kay Marco. Hinanap niya ito at natagpuan sa isang inuman sa gilid ng plaza, masayang nakikipagtawanan sa ibang mga kaibigan. Lumapit si Adrian ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Nang makita ni Marco si Adrian, ngumiti pa ito at akmang babatiin. Ngunit bago pa man niya mabuka ang kanyang bibig, isang malakas na suntok mula kay Adrian ang tumama sa kanyang pisngi. Bumagsak si Marco sa kinauupuan. Nagulat ang lahat. Mabilis na tumayo si Marco at gumanti ng suntok. Nagkaroon ng isang maingay na komosyon, sigawan, tulakan at suntukan. Natigil lamang ang gulo nang may mga taong umawat at naghiwalay sa kanila. Inakala ng mga nakakita na ang pag-aaway ay bunga lamang ng kalasingan. Hindi nila alam na ang bawat suntok ay may mas malalim na dahilan, isang suntok para sa pagkakaibigang sinira at isa pa para sa pusong dinurog. Walang imik si Adrian nang umuwi ito sa kanilang bahay, ngunit sa kanyang isipan, isang mas madilim na plano ang nabuo, isang plano na mas masakit pa sa anumang suntok. Hindi niya kinansela ang kasal, hindi niya ipinaalam sa mga magulang niya o sa mga magulang ni Ferlin ang kanyang natuklasan. Walang binago sa plano, nagpatuloy ang lahat na parang normal. Ang desisyon ay final, itutuloy niya ang kasal. Sa kabila ng nangyaring suntukan na ipinalagay ng marami na away lasing lang, nagpatuloy pa rin ang
ng lihim na ugnayan ni na Fräulein at Marco. Tila mas naging matapang pa sila, mas naging walang pakialam. Isang gabi sinundan sila ni Adrian at doon lalo niyang nakumpirma ang lahat. Nakita niya mismo kung paano pumasok ang dalawa sa parehong motel sa Lucena. Ang sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang malamig at determinadong galit. Ang plano sa kanyang isipan ay lalong naging malinaw. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o sakit, ito ay tungkol sa paghihiganti. Hahayaan niyang umabot sila sa mismong araw ng kasal. Hahayaan niyang isuot ni Fräulein ang kanyang puting bestida. Hahayaan niyang tumayo si Marco bilang kanyang best man. At doon sa harap ng Diyos, sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, sa mismong altar kung saan sila dapat magpapalitan ng pangako, ilalabas niya ang lahat ng kanilang kabulukan. Ang simbahan na dapat sana'y maging saksi sa kanilang pag-iibigan ay magiging entablado ng kanilang kahihiyan. Nobyembre 15, 2017, ang araw ng kasal. Ang simbahan sa Lukban ay punong-puno ng mga bisita, mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na sabik na masaksihan ang pagsasama ng 2 taong sa tingin nila ay para sa isa't isa. Ang bawat sulok ay napapalamutian ng mga puti at gintong bulaklak. Sa labas nakapila na ang buong entourage, may dalang mga basket ng petals na isasaboy sa bagong kasal. Ang buong paligid ay may himig ng pagdiriwang at pag-asa. Dumating si Adrian ng maaga. Ang kanyang mukha ay seryoso, isang maskara ng kalmadong hindi mababasa ng sinuman. Walang nakakaramdam na may kakaiba. Walang nakakahalata sa bagyong namumuo sa loob niya. May dala siyang isang mabigat na sobre sa loob ng kanyang coat. Ang suot niya ay isang itim na tuxedo. Kakaiba ito, taliwas sa tradisyon na karaniwang puti o light-colored suit ang isinusuot ng groom. Inakala ng iba na ito ay bahagi lamang ng isang modernong tema ng kasal. Pero para kay Adrian, ang itim ay hindi para sa selebrasyon. Ito ay tanda ng pagluluksa para sa isang pag-ibig na namatay at sa isang tiwalang tuluyang inilibing. Si Fräulein naman ay dumating ng halos huli na. Maputla ang kanyang mukha, halatang puyat at balisa, ngunit natatakpan ito ng makapal na makeup. Sa kanyang pagbaba sa bridal car, isang pilit na ngiti ang kanyang ibinigay sa mga tao. Naroon din si Marco nakatayo kasama ng iba pang abay sa kanyang posisyon bilang best man. Tahimik din siya, walang kibo at hindi makatingin ng tuwid kay Adrian. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos nahihipo, ngunit walang sino mang nakapansin sa gitna ng kasabikan. Nagsimula ang misa, tumugtog ang bridal march. Dahan-dahang naglakad si Fräulein sa gitna ng aisle, ang kanyang belo ay nakatakip sa kanyang mukhang puno ng kaba. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Sa dulo ng aisle, sa paanan ng altar, naghihintay si Adrian. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago, malamig. Determinado, naging maayos ang unang bahagi ng seremonya, ngunit nang dumating na sa bahagi ng pagpapalitan ng panata, bago pa man magsalita ang pari, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Humakbang si Adrian palapit sa mikropono. Hindi ito bahagi ng programa, tumingin siya sa mga tao, sa kanilang mga pamilya at sa mga ninong at ninang. At sa huli tumingin siya ng diretso kay Fräulein. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Mula sa sobrang dala niya, inilabas niya ang ilang piraso ng papel. Hindi ito ang kanyang isinulat na wedding vow. Ito ang kanyang hatol. Sa malinaw at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong simbahan, sinimulan niyang basahin ang kanyang isinulat. Bago tayo magpalitan ng mga pangakong habambuhay, may mga katotohanan munang kailangang malaman ng lahat. At doon isa-isa niyang ibinunyag ang lahat. Ang mga petsa, ang mga lugar, ang mga mensaheng kanyang nabasa, ang mga litrato, ikinuwento niya ang tungkol sa video kinight, sa pagpunta nila sa Lucena, sa motel. Bawat salita ay may bigat, isang patunay mula sa isang lalaking umibig, nagtiwala at niloko sa pinakamasakit na paraan. Habang nagsasalita si Adrian, ang pangalan ni Marco ay paulit-ulit niyang binabanggit. Hindi makapaniwala si Fräulein sa kanyang mga naririnig. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng matinding pagkagulat at kahihiyan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa harap ng daan-daang tao, napaluhod siya sa gitna ng aisle, humahagulgol. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira ng kanyang mga luha. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas at naging isang maingay na kaguluhan. Si Marco, na nakatayo malapit sa altar, ay namutla. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi niya makayanan ang kahihiyan at ang mga mapanghusgang tingin. Sa isang biglaang kilos, tumalikod siya.
Tumayo mula sa hanay ng mga abay at mabilis na naglakad palabas ng simbahan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang kahihiyan ay napalitan ng karahasan. May bitbit pala siyang baril mula sa kanyang sasakyan. Mula sa labas ng pintuan ng simbahan, bumalik si Marco. Sa kanyang mga mata ay makikita ang galit at desperasyon. Nagulantang ang lahat sa dalawang sunod-sunod na putok ng baril na bumasag sa kabanalan ng lugar. Sa harap ng altar, sa mismong lugar kung saan dapat sana ay sisimulan niya ang kanyang bagong buhay, bumagsak si Adrian. Nakahandusay. Dugo ang mantsa sa puting sahig. Nagsigawan at nagtakbuhan sa takot ang mga tao na panawan ng ulirat ang ina ni Furline. Sa gitna ng kaguluhan, may ilang matapang na lalaki ang sumugod kay Marco at agad na naagaw. Mula sa kanya ang baril. Agad na isinugod sa ospital si Adrian. Sa labas ng simbahan, mabilis na dumating ang mga pulis at walang kahirap-hirap na inaresto si Marco na tila tulala at gulat din sa kanyang nagawa. Hindi siya nalaban ngunit hindi rin nagpakita ng pagsisisi. Si Adrian sa isang himala ay nakaligtas. Tinamaan siya sa kaliwang balikat at sa tagiliran. Naging kritikal ang kanyang kondisyon, ngunit dahil sa maagap na pagresponde ng mga tao at ng mga doktor, naisalba ang kanyang buhay. 2 linggo siyang nanatili sa ospital upang magpagaling. Si Furline naman ay hindi na muling bumalik sa bahay nila. Kinabukasan matapos ang pamamaril, sa gitna ng kahihiyan at eskandalo, umalis siya ng Lukban. Ayon sa mga chismis, tumuloy siya sa Maynila sa bahay ng isang tiyahin at hindi na muling nagparamdam pa. May nagsabing nagkaroon ito ng depresyon, may nagsabing sinubukan niyang mag-abroad, ngunit walang kumpirmasyon. Isa lang ang malinaw, dala niya habang buhay ang bigat ng kanyang konsensya at ang madilim na alaala ng araw na iyon. Noong 2019, matapos ang halos 2 taong paglilitis, hinatulan si Marco Villanueva sa kasong frustrated homicide. Pinatawan siya ng 6 na taong pagkakabilanggo at inilipat sa isang medium security facility sa Laguna. Samantala si Adrian, matapos gumaling ang kanyang mga sugat na pisikal, ay unti-unting bumangon. Bumalik siya sa Maynila at sinubukang muling buuin ang kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa kanyang propesyon bilang arkitekto. Upang mailibang ang sarili mula sa nangyaring trahedya, tinanggap niya ang alok ng isang lokal na unibersidad para magturo ng architecture. Mula sa isang kasal na dapat ay simula ng pangarap, nauwi ang lahat sa isang trahedyang sumira sa 3 buhay. Ang sugat mula sa bala sa katawan ni Adrian ay unti-unting gumaling. Ngunit ang sugat ng panloloko sa kanyang puso at alaala ay nanatili isang peklat na kailanman ay hindi na mabubura. Gayunpaman, pinili niyang huwag magpatalo sa sakit. Sa bawat guhit ng lapis at linya ng blueprint na itinuturo niya sa kanyang mga estudyante, unti-unti niyang natagpuan ang isang bagong dahilan para magpatuloy. Natutunan niyang ang tunay na pundasyon ay hindi lamang para sa mga gusali, kundi para rin sa buhay. Isang pundasyong binuo sa katapatan at dangal. Pinili muna ni Adrian na mag-isa na bigyan ang sarili ng panahon upang maghilom, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw sa tamang panahon na muli siyang iibig at magtitiwala. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay may 2 mukha. Kaya nitong bumuo at kaya rin nitong sumira. Ito ay isang testamento na ang pinakamatinding pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan at kahit gaano pa kalalim ang sugat, laging may panibagong umaga, laging may pagkakataon para muling bumangon at magpatuloy sa pagguhit ng isang panibagong plano para sa buhay.